jos on aika, it's taken a few hours. Joo, ei haittaa. Ja sitten me lämmitämme meidän talokin saman aikaan. Hello Ray guys! Nakaabot pa talaga kami ng city. So after ko nag-mushroom hunting, kadugtong ito ng kahapon guys na vlog natin. This all happened the same day but different vlog na naman ito. So ngayon, nandito ako sa Rusta kasi meron akong bibilhin dito. Bibili ako ng mga lalagyan kasi kailangan namin yun. Kasi bukas, meron tayong libreng karne and maraming karne. 150 kilos na karne. But, hahatiin namin yon and pamimigay namin. Kasi hindi namin mauubos yun. So, yung kalahati nun is ibibigay namin sa pinsan ni Nico. Tapos, yung kalahati isa amin. So, 150, so 75 kilos. Paano namin ubusin yung 75 kilos, guys? So, ngayon, ang gagawin is bibigyan namin si Chef, si Carlos, and yung ibang friends ko guys na gusto ng karne. Kaya bibili ako ng mga bags na paglalagyan ng karne, mga freezer bags. Tapos, ano pa ba? Laticore, yung box na malaki, if ever kailangan namin. Tapos, malaking bag daw, sabi din ko, para sa bones. Kasi yung karne na makukuha natin guys is yung karne ng kabayo. Kasi merong isang kabayo na hindi na maganda yung tuhod niya guys. Organic naman yung horse na yon kasi nga organic yung kinakain niya. But the thing is, hindi na siya pwedeng patakbuhin or ano pa guys. Kasi hindi maganda yung kanyang tuhod na. Kasi lampang nga yung kabayo. Anihin mo naman yung lampang kabayo kung hindi mo naman siya magagamit for your hobby, for riding, or ganun. So, bubuhayin mo lang siya, parang invalid nga, guys. Kaya yun, since organic naman yung karne, pwede namin yun siya makonsume. Kasi yun lang talaga ang kinukonsume namin. So, si Nico ang magsushoot nun bukas. Tapos, si Nico din ang magkakatay. Siya magdidiskin. Pero, hindi ko na yun mapapakita, guys, kasi hindi din maganda yun sa YouTube. And, of course, meron din akong morning shift tomorrow. But, yeah, yun yung mga mangyayari bukas. And, susunduin ko rin si Chef Rick and si Carlos bukas ng hapon after ng aking trabaho. Pati si Anika pala sa school kasi si Nico is magiging busy siya doon sa pag-prepare ng meat. So, doon niya isushoot sa stable ng kapatid ni Nico. And then, ita-travel yung kabayo doon sa pinsan ni Nico. Doon na nila kakatayin or ipoportion. So, yun. Malaking trabaho yun bukas. And kailangan namin ng mga lalagyan and boxes and basurahan, guys. Yung paglalagyan ng bones. Tapos, yung mga malalaking bones, guys, is pwede namin yun ibigay sa mga aso for their bites. Yung paglalaroan nila. Tapos, yung ibang karne din ng kabayo is, of course, papartihan din natin si Pimo para meron siyang karne. So, yun na nga. Yun na mga magaganap. But anyways, bibili muna ako dito ng paglalagyan, guys. Kasi, yun ang mga gagamitin namin. So, meron na akong 2 freezer bags dito. I think, okay naman siguro to. 2.5, 15, 20. Okay naman siguro na. Okay na siguro ito, guys. Tapos, ano, yung lati ko nga box. Maghahanap ako dito sa Rusta. So, ayan guys, nakabili na ako ng mga kailangan. Dito sa Finland, guys, kapag nag-grocery, hindi kailangan bumili ng bag. Pwede naman bit-bitin. Ayan, so, meron naman akong bag sa car. Actually, yung mushrooms ko andyan pa sa loob ng car. But, ginanito ko na lang siya. So, ito na lahat yung mga pinamili ko. Konti lang yung boxes, guys, kasi meron pa kami sa bahay. Tapos, itong mga ziplock bags ang mga binili ko kasi mas mura dito sa Rusta. Tapos, bumili din ako ng isang orchid. Ayan, oh. Ayan, yung orchid na binili ko, guys, hindi pa nakabuka lahat ng mga flowers. Ganun dapat pag bumili ng orchids. Kasi, kapag buka na yung flowers, guys, mas little yung time na may enjoy mo yung bulaklak. Kasi
mga laya na siya diretso dayon po, mga ilang weeks lang. Pero pag naka-close pa siya guys, ayan, hihintayin mo na mag-open yung mga flowers niya. But anyway, pasok na sa loob ng sasakyan kasi pupunta pa tayo ng Karkainen. Nandito na tayo sa Karkainen guys. Ako lang ang pumasok dito kasi si Nico and Anika, magstay lang sila sa car. Mabilis lang naman ako kaya hindi na kailangan sumama yung dalawa. Tsaka pagod din si Anika, galing pa sa school eh. Napakarami nilang sale today guys kasi it's Sika Paivat or Pig's Day. Pig's Day ang tawag nila. Sika. Sika sa Finnish guys is pig. Ayun, kaya maraming balloons, free na balloons kasi nga tawag nito sale. So marami silang mga sale dito, pero ang sadya ko lang naman dito guys is yung mga gagamitin ko sa cake and yung cake board, cake box. Yun lang naman, wala nang iba. Tapos kailangan ko rin pala bumili ng mga bottles para sa juice kasi gagawin pala namin yung mga berries namin guys. Gagawin namin siyang juice tonight para magkasya yung mga karne ng horse doon sa aming freezer. So ito na yung mga cake boards guys. Bibili tayo dito ng cake board. Hindi ko alam anong bibilhin ko. Ay, ito na lang siguro. Ito, para blue na siya kasi parang Little Mermaid yung gagawin ko na cake guys. Tapos kailangan ko rin siya ng pa bang kailangan natin ito? Wala naman, siguro yan lang. Tapos yung cake box. Dito sa kabilang side yung cake box. Ayan. So, bili tayo dito na cake box para sa cake natin na paglalagyan. And para hindi siya madumihan. Alam niyo ba na 7:50 na ng gabi? Kailangan na nating umuwi. Pero nakabili na ako dito sa Karkainen guys na mga kailangan namin. And kailangan pa namin pumunta doon sa kapatid ni Nico para kunin yung pick up na sasakyan kasi yun ang gagamitin ni Nico bukas kasi may work ako and yung sasakyan ko guys wala naman yan siya Vetococo or yung parang kakabitan nga siya ng trailer kaya yung malaking sasakyan ng kapatid ni Nico ang gagamitin bukas kasi mabigat yung kabayo guys, hindi yun kaya ilahin ng aking sasakyan. Tsaka yung wala siyang pangkabit kasi yung aking sasakyan guys para sa trailer kaya hindi pwede. So ayan, kabili na tayo ng mga kailangan natin. Punta na tayo yung sa kapatid ni Nico and kukunin natin yung sasakyan. So yan na yung ating mushrooms guys. Kita nyo nagtutubig na siya. Sobrang daming tubig and nabawasan na rin yung mushroom natin guys kasi mag-shrink yan siya. Kasi pag lalabas yung water content niya, liliit talaga ang mushroom kasi napakarami talaga nilang water content. Ayan. So, hintayin lang natin na maano yung water guys. Tapos, ilalagay natin siya sa mga ziplock bags mamaya kapag lumamig-lamig na. Kaya kailangan talaga na maraming mushroom ang mapik para marami ang ma-save. Ayan. Itong chanterelles naman guys, kahit hindi mo siya lutuin guys, pwede mo siyang ilagay lang siya diretso sa freezer. Yung ganito ba, hindi natanggalan siya ng water. Pero mas gusto ko kasi itong tinatanggalan siya ng water. Kasi kapag hindi mo siya tinanggalan ng water, tapos nilagay mo siya diretso sa freezer, kailangan mo siyang lutuin ng mas matagal kapag galing sa freezer na yung hindi nga na ganito natanggal yung water content. So, ngayon, ang gagawin ni Nico is tatanggalin niyo itong top part kasi ilalagay niya dyan yung mga berries. So, ito yung second part guys. Dyan yung embudo sa gitna kasi yan yung magre-release ng tawag nito steam. Kasi ang tawag dito guys is steam juicing ang tawag nila dito sa Finnish. Ayan, so ito na yung mga berries guys na na-pick namin dito sa garden. Yung mga red currants namin.
So, isa ito sa mga favorite na gawing juice dito sa Finland kasi napakadali niyang gawing juice din talaga. And of course, this is very healthy. Kita niyo yung ating mushroom guys, sobrang daming tubig. Hindi ko yan siya nilagyan ng tubig. Uy, galing talaga yan sa mushroom. Ayan. Ganyan talaga yan. Tapos itong water guys, hindi natin yan siya itatapon. We will just let the mushroom like absorb still the flavor. Kasi yung water guys, may flavor kasi yan. Napakasayang kung yan itatapon natin. So, hayaan lang natin na mag-evaporate yung lahat ng water niyan. Tapos, i-keep na natin siya sa ziplock bags or sa mga containers. Lalagyan natin ng date. Tapos, lalagyan natin sa freezer. Hindi pwede sa ref lang guys kasi itong mushroom na to, parang naluto na kasi ito. So, lalagay mo sa ref, di magmumolds yan siya, masisira. So, kailangan sa freezer talaga. So, ito na yung ating mushroom guys. So, yan na lang yung natira after natanggal yung mga water niya. So, hinayaan ko lang siya dito guys na mag-evaporate yung kanyang water. Ayan na yung naging resulta. So, konti na lang, matatapos na to. And, pwede na natin tong palamigin, tapos ilagay sa mga lalagyan. Tapos, yung juice din naman natin, guys, yung berries, andito sa loob. Ayan, nag-shrink na sila kasi nire-release niya yung juice niya. Nahuhulog dito sa second layer ng ating mehumaya. Tapos, yung juice is, andito na, guys. Nahuhulog na siya papunta dito. Yan. So, lalagyan namin yan siya ng sugar. Konting sugar lang. Kasi itong red currant na juice is dapat maasim-asim na manamis-tamis talaga siya guys. So, lalagyan namin siya ng sugar and it will be for storing. So, yan na yung ating mushroom guys. Konti na lang yung tubig na andito. Ayan. Tapos, pag nahubas na yan, pag nawala na yung water dyan sa ilalim, we are done. So, dito ko na siguro muna tatapusin to. I'll just continue this one tomorrow because I'm already very tired. It's been a long day. And tomorrow, we have another long day because Nico is going to do a lot of work with the horse. But thank goodness, our friends are coming, guys, to help us. And we will get free meat tomorrow. So that will be a good pair for our mushroom as well. Yeah. Libreng karne. Bukas guys, abangan nyo yung aming video. Yan. So yan na yung ating mushroom. This is almost done guys. Papadry ko na lang siya ng konti. Tapos yung juice din natin guys is andito. Ayan. Malinis na itong juice guys ha, kasi mainit ito. Oh my God. Kung alam nyo lang, mainit yan. And it's been running through the pipe. Ayan. It's been dripping there. So, meron na kaming libreng juice galing sa gubat. Libreng berries. Itong berries pala na to guys, nanggaling pala to sa yard namin. Nico was the one who picked this one. And this is like almost free. Free pa ang paggawa ng juice kasi dito natin siya ginawa sa stove top. Nakalibre pa tayo ng kuryente, nakalibre tayo ng pangluto, nakalibre tayo ng pangpahiting ng bahay, di ba? Ayan. Napaka-wise talaga nitong lutuan na to guys kasi it's been heating our house and we are able to cook and make something dito sa aming kusina guys. Ayan. So, pagpapatuloy ko to bukas, I'll be showing to you guys tomorrow some of the results. And we'll continue our vlog tomorrow. It's already 12:08 guys. Pinagpatuloy pa rin namin ni Nico ito kasi meron pa namang apoy doon sa aming oven. Kaya ito is patapos na rin ito. Ito na yung last batch. Tapos na lahat ng mushrooms. So, 2 malaking pan ang nagawa ko guys. But this will shrink. But that's okay kasi ganoon naman talaga ang mushroom. But
Sobrang dami nito guys. This is good for 4, 5, or 6 cooking. Depende na lang kung gaano karaming mushroom ang gagamitin ko sa pagluluto. But yeah, very soon, papahinga na rin kami. Hayaan lang namin to dito na hindi hayaan guys. Kasi ililipat ko to doon sa lalagyan para hindi ito masira guys pag lumamig-lamig na sa umaga. Kasi maaga din naman akong gigising kasi nga meron pa akong morning shift. Ilalagay mo namin to sa ref. Tapos bukas ng hapon, pagdating ko ng bahay is ipo-portion ko to, ilalagay ko to sa mga plastic bags para ma-save natin for our winter food. Ulit-ulit na lang talaga mga sinasabi ko guys ba. Bahala kayo dyan. Naubusan din ako ng sinasabi ko. Kasi same information lang naman talaga ang binibigay ko. Pero yung juice nga guys is patapos na rin. Ito na yung last batch. Bukas ko na ito pagpapatuloy din. Kasi marami pa doon sa freezer namin guys. Yung mga berries pala kapag na-pick up, pwede yan siya ilagay sa freezer. Tapos, during autumn time na lang siya i-juicing. Kaso lang, ngayon, kailangan talaga namin mag-empty ng freezer. Kasi nga, mayroon kaming mga karning paparating. Kaya, ito, tinatrabaho na namin ito ni Nico. Double time talaga para magkaroon ng space. Do, binigay naman sa akin ni Lisa yung susi ng kanyang bahay para magamit namin yung freezer niya doon, guys. Yung binigay namin na freezer sa kanya, ilalagay namin yung ibang karne ng kabayo doon para ma-stock. Ayun. So, si Elisa kasi is nakabakasyon ngayon guys. Kaya, hindi siya makakasama bukas. But si Carlos and si Chef, andoon sila bukas guys. So, baka makita nyo sila bukas guys kung mag-vlog-vlog ako doon. At let's see. Pero ito is patapos na rin ito. Kailangan ko na mag-prepare. Magpupunas na ako. Tapos, see you na lang talaga bukas, guys. Bukas na tayo ng umaga magkita-kita ulit, ha? Good night na muna.